to touch other people's lives, come out of one's comfort, full of turns and crossroads. How difficult it might be knowing it's And God is good. And all the time, palakpakan po natin ang Diyos. Alatigit ang ating San Jose de Calasan sa ating pagdiriwang ngayon sa ikatlong araw ng ating pagsisiyam para sa kanyang kapistahan. Naalala ko po ang sinasabi ni San Pablo, the kenosis of God, na sinasabi nito, He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took a form of slaves. Isang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, ngunit, again, makikita natin, nagpakumbaba, sinasantabi niya ang pagiging hari niya at nagiging hindi lamang isang utusan, kundi isang alipin. Pag sabihin nating hari sa mga hari, nandiyan na sa kanya lahat. Mayamang mayaman. Ngunit, sinasantabi niya ito para magiging slave, magiging alipin. Anong dahilan? Ay para sa atin. Parang sa madaling salita, sinasabi dito, kung ako man yun, okay lang sa akin, magiging mahirap. Okay lang sa akin, magiging isang alipin. Ang importante, para sa atin, paging mayaman tayo. May isang taong nagpakumbaba para tayo iangat ang ating kalagayan. Napakatindi, ito ang Diyos natin. Kailangan niya ng magpakumbaba para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kasalungat ito sa unang pagbasa natin. At yun nga, ang unang pagbasa natin ay para bagang pag tinitingnan natin ng maigi, nakakakilabot. Isang oracle ng isang propita na nagpapahayag sa hari ng Tyre na sinasabi dito, sandali muna, nagpakasasaka, nakalimutan mo na ikaw ay tao. Para baging hinahangad mo ang kapangyarihan. Alalahanin mo. Ngunit, nung kapangyarihan na kamit niya, ay ginagamit niya ito hindi sa tama. Ginagamit niya ito para apakan ang kapwa. Para siya ay titingnan o siya kilalanin na mas makapangyarihan sa lahat. Nakalimutan niya na ang Diyos. Na para sa kanya, mas makapangyarihan pa ako sa Diyos. Di ba nakakakilabot yun, Ikaw isang tao, ngunit, again, nagpaka-Diyos ka. Mas nilampasan mo pa ang Diyos. Sabi ng propita, tandaan mo ito. Tandaan mo. Mananagot ka. Mas matindi ang sasapitin mo. Masisira itong kaharian mo. Again, yun ba nga sinasabi ng Proverbs 16, chapter 16, verse 18, na sinasabi doon, pride ay nauna kaysa distraction. Yung paging mataas o nagpapataas ay nauna yun sa distraction. Sa unang pagbasa natin ngayon, nandoon yung paging mayaman niya dahil sa pride. Ngunit sa pride na ito, doon din po siya bibigay. Doon din po siya masisira ang kanyang buhay. O ang ating ebanghelyo natin ngayon ay nagpapaalala sa atin. Nagpapaalala sa atin na nawa hindi ito ma-misinterpret natin. Na sinasabi ng ating ebanghelyo na, woe to you, kawawa kayo, mga mayayaman.
Mas madali pa sa makapasok sa isang kamilyo sa butas ng isang karayom kay sa inyo. Anong ibig sabihin ng ating Pasong Kristo dito? Mali bang maging isang mayaman? Hindi po mali. Hindi po mali ang maging isang mayaman. Alam niyo, yung kultura ng mga Hudyo, ng mga Jews, ang kultura nila, mentality nila, pag ikaw ay mayaman, naging mayaman ka dahil talagang pinagpala ka ng Diyos, binibiyayahan ka ng Diyos. Ngunit, pag ikaw ay mahirap, nandiyan ka sa laylayan, sabihin nila, pinapahirapan ka, binamaldisyon ka ng Diyos, hindi ka pinagpala. Napakasalungat. Yes, ang lahat ng biyaya na mayroon tayo, ay ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngunit, makikita natin sa unang pagbasa na naging mayaman ka, naging makapangyarihan ka at the expense of others dahil inaapakan mo yung kapwa mo. May mga mayayaman naman tayo sa kapanahunan ni Jesus. Ayon sa mga sulat ni San Pablo na sila ay nagsuporta sa ministeryo ni Jesus. Mga may kaya. Makikita natin, yes, may kaya sila. At ang yung kakayahan nila ay binabahagi nila sa kanilang kapwa. Binabahagi nila sa misteryo, sa public ministeryo ni Jesus. Ngunit, may mga tinuturing din po tayong maging mayaman o naging mayaman dahil sa kanilang pride. Ang daming inaapakan. Makikita natin, lumalabas naman yung flood control issue natin ngayon sa kapanahunan natin sa tag-ulan. May makapatid tayo naging mayaman dahil at the expense sa ibang mga taong naghihirap, nalulubog sa baha. Ito ba yung klaseng mayayaman na pinupuro ni Jesus? Hindi. Ito yung klaseng mga mayayaman na sinasabi, woe to you. Mga kapatid, pagtitingnan natin yung sinasabi ni Jesus na mas mabuti pa sa isang kamilyo na makapasok sa butas ng isang karayom kaysa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam ninyo, nagpunta din po ako nakapagpunta ako doon sa Holy Land nung way back for how many years na? Almost 20 years na nakasama ko yung mga kaparian sa Diocese of Tahay. At sa City of Jerusalem, may mga pintuan. May mga pintuan na ang mga pintuang ito ay mga maliliit lamang. Na parang karayom. Butas ng karayom. Ngayon, ang mga camel ay noong unang kapanahunan ni Jesus, ito ay mga malalaking hayop. Pag malaking hayop, pagpasok sa City of Jerusalem, doon sa mga gate nila, sa mga pintuan, kailangang yuyuko. Yuyuko ka para makapasok ka doon. Ngunit, ang mga mayayaman, titingnan natin, di ba? Yung mga mayayaman ay medyo tikas, tikas pahinga yon, talagang matindi yon, hindi kayang bababa yon. Sa kanila, figuratively, mahirapan silang papasok doon sa pintuan sa City of Jerusalem dahil hindi yun marunong bumababa. Hindi yun marunong magbabaw. So nahirapan. Yes, maliit ka lang kaysa kamilyo, ngunit nahirapan ka dahil figuratively, taas ang tingin mo sa sarili mo. Ngunit sa isang camel na malaki, ngunit marunong magpakumbaba, marunong lumuluhod para makapasok doon sa gate, mas mabuti pa sa kanya. Madali lang sa kanya nakapasok sa butas ng ng karayom. Makapasok doon sa City of Jerusalem kaysa isang mayaman. Ito yung sinasabi ng ating Pasong Kristo. Ang paging isang o sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, hindi yung yaman ng mga material, kundi isang pakumbabaan. Katulad ng isang bata. Katulad ng isang bata. Kung nandyan pala tayo sa pride natin, na ito lang naman nakakasira sa buhay natin, ito lang nagpapahirap sa atin na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos,
Ay di, mabuti pa sa isang kamilyo. Mga kapatid, dito tayo ngayon sa pangatlong araw ng ating pagnonobinaryo ni San Jose de Calasanz. Napakaganda. Bakit napakaganda ang buhay ng aming patron na si San Jose de Calasanz? Dahil isang kilala din po siya na isang anak ng may kaya sa buhay. Nangarap din po siya na tataas ang kanyang estado sa pag-isang pari niya, pag-isang diocesan priest niya. Ngunit, yung nasumpungan niya ang makabataan sa Roma, sa Italy, nandoon yung kababaang loob niya. Hindi bali na sa kanya, mawala sa kanya yung prestige na yon. Hindi bali sa kanya, mawala sa kanya yung mga pangarap niya na tataas ang kanyang baitang bilang isang diocesan priest. Ang importante ay nandoon yung kababaang loob niya para itong mga kabataang ito na sinasabi nga niya, yung nakita niya mga batang ito, if these children are in the school, their future will be a happy one. Bakit? Dahil itong mga batang ito nakita niya ay palaboy-laboy lamang. Nandoon sa kababaan, nandoon sirang-sira yung buhay ng mga batang iyon. Ngunit sa kababaang loob ni San Jose de Calasanz, kanyang pagsakripisyo, sa sinasabing kinoses, nagpakumbaba para mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng magandang buhay itong mga kabataang ito, ginawa ni San Jose de Calasanz. Napakaganda po, ang yaman pala ay hindi masusukat sa mga material na bagay. Ang yaman pala ay masusukat kung gaano tayo magpakumbaba, mag-alay ng sarili para sa ating mga kapatid na pinaglilingkuran. Pagbalay nawa tayo ng Diyos. Amen. To touch the deepest part of life, the inner secret of happiness, instrument